So, magandang araw. Gagawa na naman tayo ng video. So, tong video na to is about to sa technology tsaka ekonomiya. Diba sa Pilipinas is minimum wage karamihan naman ng tao dyan. So, tapos mahal pa yung bilihin, particular na yung pagkain. Tsaka pamasahe rin pala. Hindi ko na alam kung magkano yung jeep. Dati kasi 10 piso eh. Excuse. Ngayon hindi ko na alam kung magkano na. Kasi 1 year ago na yun. Since nandun pa ako. Tricycle is 25. So, medyo mahal na. Magkano na ba minimum ngayon? 500 ata. So, nagmamahal mga bilihin pero yung minimum wage is hindi tumataas. Parang napansin mo konti lang yung tinaas. So, talagang parang ginagawa ng gobyerno is sakto lang siya para pangbayad mo ng kuryente at pagkain, tsaka mga bills mo. So, pag minimum wage earner ka ganun. Pero ngayon kasi may mga online na, may mga racket na. Pero kahit na ganun pa rin, is nagiging saturated na rin yan. Gaya nga nun sa nag-comment na sinabi, dati malaki daw kita niya, tas bumaba na. Kasi ganun din, saturated. So, the best talaga na skill na gagawin is yung hindi ka madaling palitan. So, pagiging karpentero. Although gumagamit pa rin ng makinarya, pero ganun pa rin, physical labor pa rin kailangan. Kasi yung magmamaniobra nung makinarya. Tapos, sa pagha-harvest din, meron na rin eh. Sa probinsya namin, meron na nag-harvest, makina na rin eh. So, hindi na rin gaano yung kailangan din gaano ng tao. So, mag-iisip ka lang talaga yung mga labor skills na hindi madaling palitan. Profession ko, hindi talaga madaling palitan yan. Pagiging nurse. Kaso nga lang, syempre, dito sa West kasi, kahit 60 ka pa, okay lang. Magtrabaho ka. Pero dyan sa Pilipinas, parang hindi ko lang din sure kung ano. Kaya usually pag tumatanda na, Kaya rin ako nag-masteral eh, para dun sa ano. Pag tumanda na ako, magti-teacher na lang ako. So, kailangan talaga all around ka. Marami kang sources ng income. Hindi lang yung nakafocus lang sa isa. Kasi pag nakafocus lang yung isa, 'di ba? Plan A ka lang, wala kang plan B. Ang goal mo kasi dapat is goal to death. Lahat tayo mamamatay. So, ang goal mo is, ang tanong kasi, hindi mo lang alam kung hanggang kailan ka mamamatay. So, parang yun na lang talaga paghahandaan mo yung kamatayan mo. Which is, kaya naman tayo nagtatrabaho para makasurvive lang. O yung iba naman, gusto talagang pumera ng mas malaki para makaprocreate din. So, yun lang talaga purpose ng buhay. Yung mga distractions na yan, parang sedation yan eh. Para hindi mo alam yung sitwasyon mo, kung bakit ka nandito. So, kaya ka nandito is, ang main purpose lang na lahat, pangkalahatan, is survival lang talaga at procreation. Yung iba nga, 'di ba, sa animal species tsaka sa mga living creatures, 'di ba? Parang once na ma-fulfill nila yung procreation side is pwede na sila mamatay. Meron mga ibang animals na gano'n eh, na parang after nila mag-anak is na mamatay sila agad. Hindi ko lang alam, narinig ko na yun eh, nakalimutan ko lang kung anong specific na animals yun. So, parang ganun lang talaga yung buhay, mapasa mo lang yung genetic code mo or mag-survive ka lang talaga hanggang mamatay. So, itong mga comfort na to, ang mga entertainment, ganyan, is distraction lang yan, sedation. Yun pa pala, napansin nyo sa mga cellphone, mga entertainment, nagmumura na siya. Kasi, biruin mo, magkano bili ko sa Poco F5 ko? 15,000 sa Pilipinas yun. 14,800. Tapos, mabilis na siya. Para siyang kasing bilis ng iPhone 13. So marami na rin mga gadget na abot kaya ng mga tao para talagang ano. So doon na nga talaga online na talaga lahat. Tsaka automation. 'Di ba sa saan ba 'yon? Amazon. Wala na nagpapak ng mga boxes eh, makina na lahat. So usually makina na lahat eh. Dito rin eh, parang sa West is card na yung ginagamit namin dito. Wala na akong pera na ginagamit. Meron pa rin iba yung matatanda
Pero ako kasi card na yung ginagamit ko. Magsa-swipe sa bus, swipe sa ano, sa supermarket, ganyan. Sa Pilipinas din daw, meron na raw robot na nagsaserve eh. Sabi na nanay ko, may na-specific siya na puntahan na probinsya. Tapos sabay robot na raw yung nagsaserve. So yun nga, parang magiging online na lahat. Kahit nga yung prostitution, online na rin eh. Di ba dati bumabandera pa? Pwede ka pa nga mag-catfish dun sa bandera kasi naka-makeup. Yun. Naka-makeup lang yun. Actually, online din naman. Pwede ka mag-catfish kasi may mga edit na ng photo, di ba? Yung parang face up ba yun? Face up. So, na-edit. Online prostitution, OnlyFans, prostitution din yun eh. Sa FB, yung mga FB page na pawok. Tsaka sa Telegram, mga groups. So, usually ganun na eh. Marami na rin nagpo-prostitute ngayon eh. Kasi nga parang legalized na. So, lahat talaga is parang magfe-favor lang talaga sa mating strategy ng babae. Kaya sinasabi ko parang hindi na rin talaga kailangan ng lalaki gaano, ng babae Kasi, kaya naman sila kailangan ng lalaki dati is gusto nila ng security tsaka para mabuhay sila makasurvive. Kasi nga, hindi naman talaga pang physical yung trabaho ng katawan nila. Meron na kasing corporate world, di ba? Meron ng online. So, talagang kikita na sila ng pera. May mga online prostitution pa. Napaka-easy mode nga. Tapos, yung gobyerno pa, parang tatay nila, 'di ba? Parang tatay nila yung gobyerno, may mga benefits pa silang natatanggap sa gobyerno. Ganon dun sa ewan ko lang dyan sa Pilipinas kung may matatanggap yung mga pero sooner or later meron na rin. Kasi nga sa dami ng mga single mother. So parang lalo na yung mga nakaupo ngayon, sila Robin tsaka si Tulfo. Mga simp yung mga yan eh. Di ba yung mga simp yan? So, talagang gano'n na talaga mangyayari na hindi na kailangan ng lalaki. Wala na rin gana rin yung babae rin eh. Hindi lang din naman lalaki nawawalan ng gana. Tayo nawawalan tayo ng gana kasi gusto lang naman talaga nila ng babae is kung ano yung pakinabang mo. Either genetic side or for long-term security. So, tapos yung lookism pa. So, kung alam mo to, mawawalan ka rin ng gana, less effort ka na, minimal effort, minimal investment na gagawin mo. Kagaya nung shinare ko sa inyo, 3 strikes rule, minimal effort, minimal investment. Kasi alam mo naman na looks naman talaga ang attraction eh. Wala naman talagang either gusto ka or hindi. Hindi na mauubra yung mga panglilibre, ganyan. Sure, manlilibre ka ng mga mumurahin or minsan nga nag-i-split na. Gusto na nila na split eh. Kasi nga, lalo na pag hindi ka naman talaga nila trip. Ayaw na nila kasi yung parang binabribe sila. Mga babae ngayon nagpapasplit na pagka hindi sila sure na gusto mo. Pero merong iba talaga parasite na anong tawag dito, na nagpapalibre rin ng free meals talaga. Kasi yun yung touring nila dun sa lalaki nila, na dinate nila, pang ganun lang talaga. So, meron mga ganun na libre. Libre pagkain. So, kung isipin mo, parang komportable na. Tapos may freezing pa ng egg. Although sa Pilipinas, hindi lahat makakaganyan. Kahit naman dito sa Western, mga mayayaman lang din naman yung mga nakakagawa niyan. Pero yun lang, sinasabi ko lang yung paano kung gawin ng gobyerno na yan. Parang benefit ng babae. Kasi nga maraming mga lalaki na ayaw rin naman mag-asawa dahil minimum wage earner lang. Imbis na pang girlfriend mo or pang asawa yun, pang survival mo na lang, tsaka pang cope. Bili ka ng cellphone na maganda, mabilis, laptop, speaker na Bluetooth. Only entertainment ka na. Basta may cellphone ka lang talaga, parang sedated na eh. Alam mo yung Blade Runner 2040?
parang ganun na, 'di ba? Online na kasi lahat, digital na. Halos lahat sa parang projector na nag-uusap. Kahit nga yung girlfriend niya, 'di ba? Mas gusto niya pa nga yung girlfriend niya na ano eh, na anong tawag dito, na projector. Yung parang projector na girlfriend. Kasi yung projector niya na girlfriend is napupunan yung pangangailangan niya. Kasi tayo, 'di ba, mga lalaki, parang oo nga, meron kang asawa, girlfriend, pero hindi siya ganun ka down kagaya ng nanay mo. Ako, ganyan ako eh. Parang sa lahat ng mga naging exes ko, parang may kulang. Parang hindi ka talaga, as in, hindi ka talaga mahal. Hindi ka gaya ng parents mo, na nanay mo. Doon mo siya unang ikukumpara eh, sa totoo lang talaga. Doon mo siya unang ikukumpara. So, parang ganun din yung sa Blade Runner 2040. Parang, mas gusto pa nung lalaki ng nung digital. Nangyayari na rin ngayon yan Actually, ako rin ginagawa ko yan. Nagse-search ako ng ng, ng corn eh. So, parang ganun na rin. Sedation na lang din talaga. Kasi may mga entertainment na. Sa babaeng side naman is marami na rin silang attentions tsaka validation. So parang hindi na rin nila kailangan. Tapos sasabihin nung iba, online is not real life. Napaghuhulihan na yon, lalo na yung mga ibang red pillar na talagang, ewan ko kung boomer ba yung mga yan or ano. Kasi napaghuhulihan eh. Kasi yung nag-brainwash sa'yo na online is dadalhin mo rin yan sa perception mo sa real life. Unang-una niyan, ano ba naobserbahan mo kada break? Halos lahat ng cellphone ng mga tao, 'di ba, nakatutok sa cellphone. Ito, challenge ko sa inyo, punta kayo ng mga public places. Lahat sila nakalabas cellphone, karamihan. Pero lang yung mga actually kahit ngayon naglalakad, nagse-cellphone pa rin. So, yung real life is parang online na rin talaga. Ganun na nangyayari. Less interaction na kasi mas gusto pa nila yung online eh. Sa online kasi sila talaga, nagiging totoo. Yun yung napansin ko. Pansinin mo yung mga influencer. Hindi sila nahihiya dun sa pinapakita nila sa online. Kasi nagiging totoo sila. Kasi hindi naman totoo yung hawak nila, cellphone lang talaga. Pag may kasama ka ng tao, mag-a-adjust ka dyan. Social skills, ganyan. So, kailangan mo ng social skills, tsaka yung mga interaction, tsaka palagayan ng loob. May mugging din tayong tinatawag na base sa looks. So, yun din yan. Ngayon, online eh. Nangyayari pa rin yung mugging na yan kasi nga ang treatment is base sa looks, di ba? So, nangyayari pa rin yan. Pero ngayon, mas narcissist na yung tao. Hindi na rin marunong makipag-interact. Tsaka parang, mababa na yung attention span, mabilis na magsawa. Sa babae is, madali ka na lang niyang palitan. Kuwari, naging boyfriend ka niya. Tapos pagka may best pa dyan na mas good looking, tas may pera pa, jump na siya agad doon. Lalo na pag prime age. Mga 18 to 25, mabilis yan magpalit. Tapos sabay mga 25 pataas na, iba na focus niyan. Parang pumera na, travel, or kung gusto niya magpamilya. Pero napansin ko ngayon din sa babae, parang karamihan na rin ayaw mag-anak eh. Kasi yung mga nakadate ko dati na ganyang edaran, 23. Tapos itong latest na to, di ba? Ayaw na rin nila mag-anak. Ewan ko, na-impluensyahan. Kasi alam mo yung hirap ng buhay. Tapos, para mas gugustuhin mo na lang mag-cellphone maghapon. Nakaka-addict talaga yung cellphone na yan. Kaya nga maraming ayaw na mag-anak eh. So, hindi lang naman yung lalaki yung ayaw mag-anak. Migto, di ba yung sinasabi nila migno? Migto, wala namang pagkakaiba yan sa incel eh. Di ba? Sinabi ko na yan sa inyo. Yung incel, nagtatry pero puro rejection. Involuntary celibate. Yung migto is men sent their own way. Kahit na mag-try sila, is hindi sila kawalan. Mare-reject sila. So,
kahit na mag-MGTOW sila is ganun pa rin ang kalalabasan. Kasi babae ang namimili eh. So wala talagang men sent their own way kasi men go their own way. Wala talagang MGTOW kasi nga babae ang namimili. Karamihan naman ng mga nagmi-MGTOW is undesirable na may itsura or normie. Kahit naman na mag-approach yan, hindi naman din pipiliin yan. Ang challenge ko dyan sa mga nagmi-MGTOW ko, no, is naranasan nyo na ba sa buong buhay nyo na i-approach kayo? Kasi kung hindi kayo in-approach ng babae sa buong buhay nyo, is hindi kayo MGTOW. Incel kayo. Or walang nag-o-orbit sa inyo sa trabaho, nung college kayo, or hindi kayo kinakausap ng babae, or ina-approach kayo ng babae kinakausap, yung gusto kunin yung attention mo. So yun, pwede ka mag-MGTOW kung nararanasan mo yung ganun. Mostly naman ng mga nagmi-MGTOW, cope lang eh. Either matanda na sila, mga 40 pataas na, or yung mga undesirable na past 25 na talaga. Kasi nga, past 25 sa lalaki, game over na talaga. Kaya yung men age fine wine is applicable lang yan sa high tier normie sa Pilipinas tsaka sa mga pogi. Sa babaeng side naman, wall. Pero yung mga nirereklamo nilang wall is dun lang naman talaga pang pogi. Kasi wala talagang wall sa kanila. Biruin mo, 80% ng lalaki undesirable. Magkaka-wall ba? Dun sa kahit na 25 pataas, walang wall kasi kung gugustuhin ng babae na makipagrelasyon, maraming simp dyan na willing. Kasi yung mga nag-STEM max ko mga kaklase, as in, hindi talaga sila nag-boyfriend ng 10 years. Tapos sabay magulat ka na lang, ikakasal na. Ang edad 33, 35, ikakasal na. Mapapa-facepalm ka na lang talaga kasi ang dami talagang surplus na lalaki. So, kahit kailan, anumang oras, pwedeng makipagrelasyon yung babae. Kasi nasa kanya yung control ng mating choices dahil siya ng picker eh. Siya na may mili eh. Kaya nga ang bilis nila makipagrelasyon kasi nga maraming options dahil nga 80% undesirable. Yung ibang undesirable dyan, medyo normihan pa. Pwede nila pagtyagaan yan. Basta may STEM max or beta box. Which is ganun yung nangyayari na So yung wall na yan is myth yan. Myth lalo na ngayon, social media age. Tsaka empowered na yung babae. Karamihan ng babae is may trabaho na. Halos 50-50 na siya. Pero nakita ko sa statistics pero luma to 2018 lang yung last na statistics nila parati. Hindi sila or 2020. Walang latest Nasa 40 na siya. Medyo nagka-catch up na siya sa lalaki. Sa lalaki is 50% to 55. Yung sa statistics yun na nasa workforce. Marami pa rin naman lalaki kasi nga dahil sa demographic. 'Di ba sabi ko nga, yung demographic is kada 100 na babae, may 110 to 111 na lalaki. So malamang 60% na lalaki na sa labor force kasi nga mas marami lalaki, surplus talaga. Sabihin natin 45% yung babae na nasa labor force. Pero ilan ba yung demographic nila? 100 lang, 'di ba? So common sense 'yun. Parang 50-50 na rin. So kung iisipin mo, kung medyo ibabalance mo siya, kung logical ka mag-isip, 50-50 na 'yon. Para sa kung ika-calculate mo, 50-50 na 'yon. Kasi ang pinag-uusapan natin dito yung dami ng lalaki. Dami ng lalaki sa babae. So 50-50 na siya kung iisipin mo. Kaya pag lumabas kayo ng bahay nyo, sabay-sabay yan sa public utility vehicle, sa bus, jeep, 50-50 na yung mga nagtatrabaho na lalaki at babae.
So, tsaka marami na rin na single ngayon kasi nga sa hirap ng buhay. Tas may cellphone naman. O yung iba naman, maaga naging single mother. Kaya yung pakikipagrelasyon ngayon is pang 18 to 25 na lang talaga eh. Kasi pas dyan, kupas na yung mga babae. Single mother na. STEM max pa. Yung pag STEM max yan, dagdag hypergamy na naman yan. Hindi ka papasa dyan kung hindi ka rin STEM max or ano. Or, kung hindi ka man STEM max, doormat ka niya, yung alipin. Silbidor ka niya. Sinama ko yun sa hypergamy. Hindi sinama ni Rolo yan eh. So, yung silbidor na side. Kasi nakikita ko yun sa Pilipinas, yung silbidor na side. Pumapatol yung babae sa below. Pero silbidor talaga. Siya lahat talaga yung kikilos. Atid sundo, taga-bit-bit. Ganyan yung ano. Sinama ko yan. Kasi, yun nga eh. Brief falls slow. Hindi makikipagrelasyon babae kung wala siyang benefits. Tsaka hindi mo mamimit yung conditions niya. So, yung conditions niya is nagbabago yan base sa age niya tsaka sa priority niya at that specific time. Ganon din naman sa lalaki. Di ba yung lalaki is, kunwari, alpha siya. Hanggat maaari gusto niya i-delay kasi gusto niya makarami, di ba? So, ganon. Yung mga pangit, hanggat maaari gusto nila maaga kasi gusto nila na makareproduce ng ano. Kasi pas ng 25 is game over na talaga sa mga pangit. Kasi pangit genetic nila eh. So, wala na talagang ano. Kahit pa pumera yan, social media age na eh. Pumipera na yung mga babae. So, hindi mo na mapapang-bribe yan. Yun yung strategy. Kaya nga si Wamos nag-anak. Hindi pa 25 si Wamos or 25 na siya ngayon. May naanakan siya dati nung bata-bata pa siya, mga early 20s or 19. Tapos, nito, si Gale, o pangalawa niya yan. Ganon din si Awit Gamer. Past 25 kasi game over na talaga. Kahit sabihin mo na ano. Ang aano na lang dyan, yan, kagaya nila Boy Tapang, ginagamit na lang for views. Pero malamang baka walang SEX yan. Or meron man siguro pero hindi parate. May condition. Kasi for kasunduan lang talaga, for collaboration lang, na for views lang talaga, para pareho silang dalawa. Minsan nga, ang corny na eh. Hindi na ako nanonood ng ganyan sa Facebook kasi nga, kitang-kita mo na scripted lang naman lahat. Pati yung mga pinagagawa nila. Kaya parang soon kasi magiging ganun, oversedated na yung mga tao. Dati nanonood pa ako ng basketball eh. Yung mga boxing, mga ganyan. Boxing ngayon nanonood pa rin ako. Pero yung mga basketball, kung ano-anong entertainment, hindi ko na priority yan. Parang mas priority ko na lang pumera, mag-exercise, tsaka mag-podcast na lang, palawakin na lang yung information na nalalaman ko. Habang tumatanda ka kasi, nagbabago yung priority mo eh. Tsaka yung gusto mo, yung hilig mo. So, yung mga friends mo dati is ngayon, dahil nag-e-elevate ka, nagsisik ka na knowledge, is hindi na kayo magkakakonekta dahil iba na kayo ng priority. Lalo na yung mga pamilya. Isa pa yun, past 25 na is, liliit na yung social circle mo. Kasi mostly ng mga kaibigan mo niyan is na-pouch na rin. Either single dad, single mom, or buo pa rin yung pamilya, pero focus na sila dun sa pamilya at anak nila. So, yun, liliit din social circle mo niyan. Habang tumatanda ka talaga. Actually, yung buhay talaga magba-blackpill sa'yo. Yung buhay din talaga eh. Na kung ano nangyayari eh. Kasi pangkalahatan lang man to, hindi lang naman to sa dating and relationship. Sakop na ito pati technology na nangyayari. Kagaya na sa Blade 2040. Ganun na talaga mangyayari na Dito nga, nag-download ako ng Telegram. Maraming ang babae, pero prostitute naman pala lahat. Hindi mo siya makakausap ng So, wala ka na makakausap pag lalaki ka talaga. Pag normi-normihan lang mukha mo. Wala kang makakausap na babae. Wala kang matatouch na babae. Yung usap nyo is superficial lang. Hindi,
superficial na usap base lang sa trabaho, ganyan, kung anong gagawin. Pero yung deep na conversation, wala. Kasi nga, ano eh, SOCMED na eh. So marami talaga mga lalaki na magiging walang experience sa opposite sex. Yung walang affection, yung touch ng balat, tapos yung normal na conversation, parang as a friend, ganun, wala. Wala na ngayon yan. Dahil SOCMED na eh. Yung babae, meron. Meron yung babae. Kasi maraming simp, tsaka emotional tampon. Pero sinabi ko nga sa inyo, yung emotional tampon na yan is ganun pa rin. High tier normie. Or kung hindi man nila makausap yung high tier normie, downgrade sila. At least to normie yung itsura. Kasi yung mga high tier normie, di ba dahil nga nagfa-flux sila doon, is hindi na rin makaka-reply din yun. So, wala rin sila makakausap. So, kahit yung mga normie-normie na itsura, medyo kakausapin na nila yan. So, yan. Dun nga lang sa kalye namin eh. Dumami bigla yung tao. Tapos parang ang dami na nagpapaupa. Tapos panay bago lagi yung muka. Ganun na talaga yung trend eh. Parang mabilisan, fast-paced na tong buhay. Kasi sedated lahat ng tao eh. Mabilis magsawa, mabilis sumuko, walang driving force. Tapos walang connection sa opposite sex. Kahit sa particular din sa lalaki. Kahit yung connection sa lalaki, wala na rin kasi nga nagko-compete dahil lang sa babae. Yung kay Range, yung nangyari kay Range na Marel, dahil lang sa beach yun eh. Dahil lang sa beach. Pero yung beach na yun, hindi siya girlfriend. Hindi niya girlfriend. So parang yun nga, kagaya na sinabi ko, um, base lang to sa kwento niya dahil dinakot daw yung puwet, nag-white knight siya. So, hindi siya worth it eh. Hindi ka naman girlfriend or asawa. Actually, absuelto siya kung asawa niya yun. Napatay niya yung lalaki na nandakot ng puwet. Absuelto siya nun dahil asawa niya eh. Na yung parang cheating, di ba? Di ba kasi, di ba sa law ng Pilipinas, hindi ko lang sure pero parang nabasa ko ganun. Pag nahuli mo sa akto yung dalawa nag-cheat, basta kuwari, dahil sa emotion mo, napatay mo, is absuelto ka. So, kung gano'n nangyari kay Range, hindi. Friend zone siya. Isa pa yon. Ganun yung mangyayari ngayon na maraming lalaki na sedated. Marami rin babae na sedated dahil may mga validations ni. Or sa dami ng options, wala silang pipiliin dahil ang daming options eh. Papalit nila ng papalit yan, yung mga nagta-travel. Kaya nga nagulat nga ako sa mga katrabaho ko dati. As in, kupas na talaga sila 23, 25, 33, 35. Nag-asawa pa sa kanila, nakapag-asawa pa. Sa bagay, yung iba dun, virgin pa. Pero kahit na, hindi worth it eh. Kahit sabi mo virgin yun, tapos 33, 35. Kung habol mo procreation, kung ako papipilian base sa logic ko kung habol ko yung procreation is, hindi ko papakasalan yung yung 33, 35. Actually, hindi talaga ako magpapakasal eh. Kasi dun mo matetest yung babae talaga kung magi-stay sa'yo eh. Tsaka, may ruling naman sa batas na kahit naman na hindi kayo kasal nung babae, basta nagkaanak kayo, yung mga pinaghirapan nung lalaki or matik mapupunta sa anak, yung pamana. Or paghahatian kung marami mga anak. So, nonsense ang kasal. Wala ring kwenta yan. Kasi matik din naman na yung pinaghirapan mo mapupunta rin sa anak. So, parang yung kasal is parang favor lang yan sa babae kasi pwede siya maghabol
Dahil kuwari, hypergamos kasi yung babae, no? Pero ngayon kasi yung babae dahil nga karamihan naman normie at minimum wage earner is ayaw na rin talaga nila magpakasal. Kontento na sila sa ganun. Kahit nga itong mga naging exes ko dito, yung bago-bago pa lang ngayon, yung dalawa, ayaw rin nila magpakasal eh. Kontento na sila na may kasama lang. Kasi nabibili naman nila yung gusto nila. Tapos may pagkain pa sila. May tirahan. May cellphone, entertainment. So parang yung lipunan natin doon na nga papunta. Dahil online na lahat. Tapos galit-galit na lahat ng mga tao. Paglabas dito pa nga lang, paglabas ko ng kwarto, halos lahat ng mga tao may kausap sa cellphone. Hindi na gaano nakikipag-usap. Tapos sabay, pag nag-usap man kayo is walang connection. Alam mo yung iba, walang, yung comprehension bumababa na. Tapos yung connection parang hindi nagko-connect. So paano? Yan lang siguro, 30 minutes. So peace.